Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Like sa Mountain ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nyo guys, bigyan itong minto habang bumabiyahe sila, no? At ayaw daw makickstart ng kanyang motor. Try nga natin i-kickstart kung ayaw ba talaga. So yun, no, nag-stock up na talaga ang kanyang kickstart guys at ayaw na siyang umandar. So ang gawin natin ay tanggalin muna natin ang kanyang muffler at ang kanyang karburador. Ando dahil ko nito, ito ay nagkaroon ng overheat, no? Kasi bagong rebore pa lang daw itong motor, mga mag-iisang buwan pa. Para mapabilis ang ating trabaho guys, tanggalin natin ang kanyang muffler, ang kanyang karburador. Para ang susunod natin, tanggalin ang kanyang camshaft sprocket, cylinder head at ang kanyang cylinder block. So yun ang tanggalin natin takip ng kanyang timing chain guys. Tanggalin natin ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Nung tinanong ko ang owner ng motor na ito daw ay may history na gumastos ng 6,000. Bumili sila lang ng connecting rod na original o genuine, dalawang side bearing at pinaribor daw nila ang motor na ito. Matagal daw ito tapos ng mekaniko at nung umandar na ito guys ay may narinig silang kakaibang tunog sa may clutch. Pero ang pinaka-issue talaga nito ay bigla na lang huminto ang kanilang motor at ayan ang makickstart. At ang una kong chinek ay tinanggal ko ang cover ng kanyang stator. Doon nakita ko na walang nangyari o nag-stack up na bolt sa kanyang magneto o nahulog yung starter chain. Kaya ang hatong ko guys ay nagkaroon ito ng overheat. Kasi nga is bagong rebore ang kanyang motor at habang bumabaybay sila sa highway ay bigla na lang daw ayaw makickstart ng kanilang motor at ayaw nang umandar. So, ang duda ko nito ay nagkaroon ng problema sa kanyang piston, no? So, siyempre guys, para ma-confirm natin ang totoo nating hinala ay kailangan tanggalin natin ang kanyang head at saka ang kanyang block. Dito pa lang alam na natin na may problema sa kanyang cylinder block guys. Kasi nagkaroon na ito ng paunti-unting usok na kaunti. Possible, after pag-overhaul ng kanyang motor ay hindi na nila ito napalitan ng oil. Sa sitwasyon pa lang ng motor guys, may tendency nagkaroon talaga ito ng overheat, no? So, try mo natin tanggalin ang kanyang cylinder head para makita natin ang sitwasyon ng kanyang combustion chamber. So yun nga guys, ang kapal ng carbon deposit ng kanyang combustion at maoily-oily pa. Ibig sabihin nagkaroon talaga ng problema ang kanyang cylinder block. Maaaring hindi ito nagkaroon ng tamang pag-break-in at nalimutan nila ang preventive maintenance na magpalit ng oil pagkatapos magpa-overhaul at least mga 25 days pagkatapos ma-overhaul ang ating motor. Yun po ang aking advice kadalasan kapag bagong rebore o bagong palit na connecting rod ang ating motorsiklo. So tanggalin muna natin ang bolt ng ating roller guide guys para mabunot na natin. At itong bolt na ito na sumuporta sa ating cylinder block para makita natin ang buong sitwasyon ng kanyang piston. Duda ko nito, grabe talaga ang gas-gas, no? Kasi sa combustion pa lang makita na natin ang partial issue ng kanyang motor is nagluluwa na siya ng oil palabas sa ating piston. So doon pa lang ang dahilan kung bakit alam na natin na nagkaroon talaga ito ng paunti-unting usok at naubos ang oil. Doon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng knocking o overheat. So medyo may katigasan po ang kanyang block guys, no? Yan, no? Napakatigas ito lock. So ang pinaka-the best na gawin natin ito ay pupukin natin ito gamit ang kahoy para matanggal natin ang kanyang cylinder block. Kapag tumigas ito guys, no, kahoy lang ang gamitin natin para hindi masira ang ating cylinder block. So yun, medyo gumalaw ng ating block at umangat na kaunti. Tirahin pa natin sa right side na bahagi para patas ang pag-angat ng ating cylinder block. Pagkatapos nun ay pwede natin itong unti-unting hilain paangat gamit ang ating kamay. Since umangat na ang kanyang cylinder block. So yun guys, check na natin. Iyon, no, klarong-klaro. Malayo pa lang ating camera. Kitang-kita natin ang laki ng gasgas sa ibabaw na bahagi. Kasi ito guys, no, kapag malit lang oil natin, so malit na ng lubrication, may tendency na yung ibabaw na bahagi ng ating piston ay hindi na makapatong yung oil. So yun ang dahilan kung bakit mas marami ang gasgas ibabaw kaysa ilalim. So yun, kita-kita natin, no, na makapal ang gasgas. So ito yung itsura nating liner guys. Yun, no,
daming kayod. Pati ilalim, no, may kayod din. Mas grabe yung kayod ng itaas, guys, kasi kapag maliit na lang oil, walang chance na malubricate ang ating piston sa itaas. Nasa ibabang bahagi lang ang natatamaan ng ating oil. So yun, no. So ang pinaka-best gawin, guys, para makita natin sitwasyon ng ating piston is kailangan tanggalin din natin ang kanyang piston sa kanyang makina. So kailangan tanggalin natin yung lock sa kanyang piston, guys. So pinaka-problema talaga is itong block. At na-check ko na rin, guys, na medyo may pagkanipis ng kanyang liner. So kailangan natin i-check ang kanyang piston kung ito ay ilang pang rebore na. So ito ba rebore 50 o unang rebore 25. Pero kapag rebore 75 na, guys, no, is pinaka-the best gawin is kung meron tayong budget, bibili na tayo ng bagong block set. Kasi kapag rebore 75 na is malapit-lapit na rin siya sa pag-overheat. Lalo na ang ating break-in period ay hindi natin maiwasan na mapapilis natin takbo ng ating motor. Depende na rin kung paano natin dalhin at alagaan ang ating motor. Lalo na kapag ating motor ay may history sa rebore, no. So yun, guys, oh. Daming kayod sa kanyang piston. Resulta na nito na hindi nagpapalit ng oil si bossing. Advice ko sa kanya, next time kapag matapos ating matrabaho ang kanyang motor ay dapat ang pag-break in ay dandahan lang. At least mga 1 week lang, no. At i-check rin natin kung itong block nito is qualified ba para i-rebore natin na 50. Kapag hindi, bibili na lang tayo ng block set. At the same time, itong cylinder head natin, guys, ay magpapalit tayo ng 2 valve seal. At syempre, i-grind natin yan. Punta tayo sa bayan at maghanap tayo ng pisa para sa kanyang motor. The next day. Nakabili tayo ng bagong block set, imbis na pina-rebore natin. So, napag-desisyonan, guys, na bumili na lang ng bagong block set na XRM 110 standard. Dahil na rin ito ay nasa rebore 75 na. Yun, no? Ang laki ng kayod ng piston. At di na natin pwede pang ipa-rebore. Kasi last rebore na po ang kanyang stock na cylinder block. So, maaaring malapit na rin sa overheat. Kasi malipis na ang liner ng ating cylinder block, guys. You know? Kita na ba yan? Manipis na siya. At suggest po rebore o last rebore 100. So, bumili tayo ng bagong block set. So, yun rin, guys, no? Ang inclusion ng ating bagong block set ay isang set na bore kit. Kasama na dyan ang kanyang piston na set at ang kanyang piston ring na set din. Pati na rin ang kanyang piston pin at 2 lock. Ang nabili nating bore kit na set, guys, ay standard pala. So, yun po ay standard ng Honda XRM na 110. Ito po ay nakalaga naman sa mga 1,500 pesos ang SRP nito, guys. Pero mas mura ito kapag sa online ka nakabili. So, ang pinaka natin gawin is syempre assemble natin ang ating piston rings sa ating piston. Sa piston rings, guys, na ating piston is 5 bahagi, ano? 2 compression ring, 2 oil ring, at 1 oil expander. So, una natin i-assemble ang kanyang oil expander, guys. So, ang forma niya na is para siyang kulbot o wave ring. So, sa ibang bahagi natin yan ilalagay. Kahit saang bandang ring gap is walang problema, guys, sa ating expander ring. Next na natin ilalagay is ang ating 2 oil ring. Yung malipis na oil ring. So, ang posisyon niya, guys, no, ay para sa nakasandwich sa ating expander ring. Isa sa ibaba nating expander ring at isa naman sa ibabaw ng ating expander ring. So, importante is yung ring gap ng ating oil ring, guys, ay hiwalay o malayo. Dapat malayo yan, guys, no? Para maiwasan natin makapenetrate yung oil agad sa ating piston sa ibabaw. So, na-assemble natin ang 2 oil ring at isang expander ring. Next naman is ating 2 compression ring. Ang ating 2 compression ring, guys, ay meron siyang maitim at merong maputi. Tulad ng aking nakasanayan, ang kulay itim is sa gitna ko siya nilagay. Kasi yung ring na kulay itim, guys, ay medyo makapal kumpara sa puti na piston ring. So, ang top compression natin, yung ring natin ay kulay puti. So, depende na sa inyo kung saan nyo unang ilagay. Pwede rin itim, pwede rin puti. Ang importante is mailagay natin siya ng tama. So, next one, guys, ay syempre ilalagay natin ang ating piston lock. So, 2 po ang piston lock, no?
So, depende na sa inyo kung saan nyo siya ilagay o komportable ilagay ang lock na yan. So, ang posisyon natin is ilalagay natin siya sa right side na bahagi. Kasi nakapabor tayo sa left side na bahagi sa pag-assemble ng ating piston lock at saka piston pin. So, napaka-importante po na ilagay natin itong lock. Marami na ang mga na-disgrasya nito guys, no? Nung nalimutan maglagay ng lock. Maaari kasing unti-unti yang lalabas ang ating pin at kayo rin ang ating liner ng ating cylinder block. Dapat i-review natin kapag ito na ang dapat natin gawin kapag maglalagay natin ng lock. Since nalagay natin ang lock sa right side na bahagi, lagay na rin tayo ng oil sa ating piston pin. At lahat na mga butas ng ating piston ring, pati na rin ang ating piston rings, lagyan din natin ng kaunting oil. Saka natin ilalagay ang ating pin para mayroon na siyang lubrication agad. So, importante guys, yung dalawang ring ingap ng ating piston is makahiwalay. Next naman is ilagay natin ang ating base gasket. So, magsimula na tayo makasimbol sa ating top overhaul guys. So, pagkatapos malagay ng tama ang ating base gasket at yung timing chain natin, ang next na pa nilagay is yung oil sa daanan ng ating pistonin. Pati na rin ang ating buong crankshaft sa gitna. Lagyan din natin ng pampadulas. Ready na ang ating isang set na piston at piston rings para ilagay sa ating connecting rod. Since meron na yung lock sa right side na bahagi, ang next is maglalagay tayo ng basahan sa gitna. So, ang purpose ito guys, no? Para maiwasan nating madisgrasya ang ating lock. Kung sakaling madisgrasya, umailipad natin ang ating lock pagkalagay sa ating piston pin o paglagay natin sa ating piston. So, kahit matagal lang tayo sa ating profession is manigurado tayo na hindi lilipad ang ating lock sa loob ng ating makina para iwasan natin magkaroon ng disgrasya. So, ang ring ingap guys, dapat yung dalawang compression ring natin is isa sa ilalim, isa sa ibabaw. So, since nalagay na natin ang ating dalawang lock, maglalagay tayo ng oil sa ating piston at syempre maglalagay tayo ng oil sa ating bagong liner o bagong block natin para mapabilis natin ma-shoot ang ating mga piston rings sa loob ng ating liner. So, ito yung mga nakasanayan natin na lagi natin ginagawa kapag tayo ay nagtatap overhaul. Ay, syempre guys, before ko makalimutan, nais kong batiin ang lahat ng aking mga subscribers sa YouTube at Facebook followers natin na isang maligayang bagong taon at maganda sana ang pagsalubong natin sa year 2025 at sana iwasan natin magkaroon ng disgrasya at masagana ang pagpasok natin sa bagong taon. Ako po ito, pusong nagpasalamat sa lahat sa mga suporta at laging panonood ninyo sa aking mga videos na na-upload mapa YouTube at saka Facebook. God bless po sa ating lahat. So yun, ipasok na natin ang ating piston ring at piston sa loob nating liner. Kailangan natin idandahanin ang pag-ikot ng ating piston sa loob ng ating liner guys, no? Para mapil natin ang smooth na ikot ng ating piston ring. So yun, no? So dapat guys, mapil natin ay smooth. Kapag matigas, huwag natin pilitin kasi baka malapit sa overheat o maridisgrasya ang symbol nating bagong block set. So dapat nakatap na din ang ating block para mabilis natin malocate o makita ang ating letter T o top dead center ng ating magneto kapag nakatap na ang ating piston sa ating cylinder block guys, tulad ng ating ginawa. Yun, no? Pag okay na at nakatap ng ating piston guys, ay syempre, no, ipakita ko sa inyo na nag-grind din natin ang kanyang cylinder head. Napaka-importante po na magpalit tayo ng bagong valve seal at the same time malinis natin ang mga carbon deposit sa ating combustion chamber. Yun, no? Isa po yan sa pinaka-importante kapag tayo ay nagtatap overhaul. At syempre, naglalagay din tayo ng bagong valve seal. Ang nilagay natin bagong valve seal guys ay double spring. Yun, no? Kita mo yan? Yung original ng valve seal niya guys ay single spring lang siya. Pero itong nilagay natin ay isang replacement at syempre ito ay double spring. Yun, no? Kasi ang advantage ng double spring guys ay maganda ang kapit niya sa ating valve stem. Yun, no? Matigas siyang ipasok. So, may potensyal na hindi basta-basta makapenetrate yung oil sa ating combustion chamber. Ang next natin ilagay is ang ating roller guide sa gitna ng ating cylinder block.
At siyempre, ilagay natin ang kanyang bolt. Huwag natin kalimutang higpitan. Ang next naman is maglalagay natin ng top gasket. Pagkatapos ng top gasket, ay next naman ay ang kanyang buong cylinder head assembly. So, tapos natin siya mag-grind guys na malinis na ang ating combustion chamber. So, pagkatapos may pasok natin ang ating timing chain sa ating head, lagyan natin ang kanyang bolt sa tagiliran ng ating cylinder head guys. Yung support na bolt. Tapos, pagkatapos, temporary mo natin ang paghigpit niyan at huwag natin siyang i-final. So, next naman ang ating top head gasket. So, yan po ay DIY ko lang guys, no? Kasi, naubusan tayo ng head gasket. So, next naman is ating top cover. Sa top cover naman guys is meron siyang palatandaan o arrow. Meron tayong makitang arrow dyan. Ibig sabihin, yung arrow sign na yan is nasa exhaust position pa yan. Tulad ng nasa video guys. Yan o. Meron kayong makitang arrow dyan sa ilalim. O sa baba. Yun o. Lahat ng takip ng mga ganitong design na makina is merong arrow. So, sa exhaust position po yan. Merong iba kasi is nagkakamali, no? Maganda yung nasa tamang posisyon ng ating pagkalagay ng ating plate. So, sa apat na washer guys is meron siyang kulay bronze. Yan po ay nakalagay sa right side sa ibaba na bahagi ng ating cylinder head. Yan po kung saan nakalocate ang ating oil passage papasok sa ating cylinder, which is yung nag-lubricate ng ating rocker arms at camshaft. So, dyan po na bahagi na yan, ilagay natin sa ibaba. Sa right po yan ha. So, halimbawa kung makabaliktad, okay na lang yun. Ay important is nagpa-follow tayo sa tamang paglalagay ng ating tanso. Dito nung paghihigpit guys, is ikis-ikis lang siya. No? Huwag na natin itapat sa bahagi ng ating mga nut ang paghihigpit. Para proposito, sa pag-ikis is maganda ang pagkalapat ng ating mga gasket sa ating cylinder head at the same time sa ating cylinder block. Pero depende rin sa inyo guys, as long as dandahan ang paghigpit ng ating mga nut sa ating cylinder head. Kapag apil natin medyo na maigpit na yung apat na nut, saka natin i-tignan itong dalawang bolt sa tagiliran ng ating head at saka block. So next naman is ipasok na natin ang ating camshaft sprocket sa ating timing chain. Since nakatap na ating piston at nalokit na natin ang top ng ating magneto, ito na lang ikabit natin guys. At itap yung camshaft sprocket natin. Yung makikita nyong dot, yan po ang kanyang top no ng ating camshaft sprocket. Kapag nakuha nyo na ang top ng camshaft sprocket, automatic nakatap na rin yung magneto natin. At hindi na kayo mahihirapan. Yan pong purpose kung bakit importante na nakatap na agad ang ating piston at nakatap ng ating letter T sa ating magneto sa butas ng ating cover ng ating stator coil. So, ikot-ikutin nyo lang timing chain hanggang tumapat. Pagkatapos, once nakatapat na, pwede na natin partial ilagay yung dalawang bolt ng ating camshaft sa sprocket. So, double check muna natin yung timing guys to make sure na tumama ang paglalagay natin sa ating top. Meron kayo makitang letter T dyan. Yun, no? Yan po ay top. So, ibig sabihin, nakatap na ang ating piston. At i-check na natin ating camshaft sprocket to tumama ba sa kanyang guide. So, yun, nakalabel na rin siya guys, no? Merong imaginary na arrow dyan sa ating cylinder head nakatapat sa adat ng ating camshaft sprocket guys, you know? So, kapag naging okay na yan, pwede na natin retightening ang dalawang bolt na nilagay natin sa ating camshaft sprocket. Kapag nakuha na natin yung top dead center ng ating camshaft sprocket at the same time yung cylinder head natin. Napaka-importante po na i-retightening natin yan. Huwag natin kalimutan. Dito naman sa clearance natin bulbula guys is side play lang siya, no? Kahit may konting up play pero konti lang. Huwag yung malaki kasi ang mangyayari yan is kapag malaki po ang up play is magkaroon yan ng lagitik. Since okay naman ang timing ng ating bulbula is ginamit natin is peeling gauge. So ox lang yan guys sa mga ganitong design ng motor kasi hindi naman ito ganong stricto, no? So saka natin ilagay yung kanyang bulb capit tabber at saka higpitan na rin natin. Ilalagay na rin natin ang ating gasket ng ating camshaft sprocket. Tapos maglalagay na rin tayo ng bolt sa gitna. Kapag pila na natin medyo mahigpit ng bolt sa gitna na connected sa bilog na yon, ay retightening natin ang dalawang bolt na yan. Kasi kapag hindi natin retightening yan, maaaring magkaroon ng leaking sa oil ng ating cylinder head gasket.
So next naman, kapag okay na ang head, i-check natin kung goods ba ang kanyang compression, kung malakas ba ang pressure o hangin. Tulad ng sa video guys, malakas na ang pressure ng hangin na lumabas sa butas ng spark plug. Next naman natin gawin guys ay ilagay na natin ang kanyang carburetor para mapaandar na natin ang kanyang motor. A few minutes later. Nailagay na natin ang kanyang carburetor pero wag mo natin ilagay ang kanyang muffler guys para makita natin sa pag-andar ng kanyang motor kung meron bang usok na lalabas. Itong spark plug niya is nabalot ng carbon ng kanyang electrode kaya hindi siya umandar kahit anong crank. Tapos ito ay nagkaroon ng grounded, So, need na natin magpalit ng bagong spark plug para iwas aberya na rin sa daanan kung sakaling ibabalik pa natin ang kanyang unang spark plug. So, kabitan natin guys. So, ang purpose ito guys na hindi natin pagkabit ng kanyang muffler para once under ang kanyang motor ay makita natin na walang usok na lalabas sa bungangan ng kanyang tambutso. Kasi kapag mayroong usok yan, maaaring may problema sa pagka-assemble natin sa ating block at siyempre sa ating cylinder heads. Paandarin natin ang kanyang motor guys. Let's go! Wow! Mandar na siya. Kung naobserbahan nyo, walang puting usok na lumalabas sa bungangan ng kanyang cylinder head. Ibig sabihin guys, maganda ang pagka-assemble natin sa ating block at saka sa ating cylinder head. Kapag may usok yan, every time napipigat ng throttle, maaring may problema sa pagka-assemble natin guys. O may mali. Kapag nag-assemble tayo sa kanyang muffler at merong usok, normal yan guys. Kasi nakadeposit ang oil na tinatapon doon sa kanyang canister. Pero mawala din yan pagkatapos ng ilang linggo. So check natin ang kanyang oil passage kung meron bang papasok na oil sa kanyang cylinder head. So goods naman guys, may tungo naman, ibig sabihin hindi nabarahan ang oil passage natin. Kapag nabarahan yan, delikado. Kailangan natin baklasin uli ang ating cylinder head at kailangan may palabas natin ang oil sa kanyang oil passage. Sa video nito guys, ang matutunan natin ay kung gaano kalaga ang mapalit ng oil every 1,000 to 1,005 km. Iwasan natin magkaroon ng mahabang pag-change oil sa ating motor para maiwasan nating makayod ang ating cylinder block tulad ng nasa video. At syempre, wala natin kalimutan i-shout out si Bossing. Salamat sa iyo boss. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Happy New Year sa ating lahat. Shout out sa nakasibag na mekaniko. Ayos.